Ayan, magandang umaga sa inyong lahat at nasa ikalimang kabanata na tayo ng ating aralin. Ang ating aralin ay, ayan po, dula sa panahon ng Hapon. At bago tayo dumako sa araling ito, naghanda ako ng isang gawain. Simple lamang po ito. Ito ay pinamagatang ayusin mo ako. Ayan yung halimbawa. Alam ko pong pamilyar na kayo sa larong ito. Kaya naman, sisimulan na natin. Okay? Ito ang unang aayusin ninyo. Ayan. Bibigyan ko kayo ng 5 hanggang 10 segundo para ayusin yan. Ano nga ba ang mabubuong salita dito? Okay? Ang tamang sagot ay, ayan, Hapones. Pangalawa naman, yan. Okay? Mahirap po ba? Ang sagot ay, ayan, Vodavil. At ang pangatlo, ang pinakahuli, ayan, sobrang dali na po niyan. Okay? 1, 2, 3, ang sagot ay libangan. Okay, ang mga salitang yan ay konektado sa ating topic sa oras na ito. Kaya naman, gusto kong ilista ninyo ito sa inyong mga kwaderno nang sa gayon ay mabigyan nyo ito ng isang makabuluhang reflection sa huli para naman magkaroon kayo ng isang pag-aaral o kaalaman tungkol sa ating aralin. At dito na papasok ang ating topic, okay? Tungkol sa dula. Ano nga ba ang dula? Okay, ang dula ay tinatanghal sa entablado na kung saan nagbibigay aliw o kasiyahan sa mga manonood. Magkakaroon tayo ng trivia ha. Ayan. Alam nyo ba na bago tayo sakupin ng mga Hapones ay sinakop muna tayo ng mga Amerikano. At ang wika ng mga Amerikano noon ay wikang Ingles. Kaya naman, ang ginamit sa mga entablado, sa mga pagsusulat ng mga akda ay wikang Ingles. Kaya naman, talagang tinangkilik ito ng mga Pilipino at patuloy na ginamit. At nagkaroon ng kaguluhan na nung dumating ang mga Hapones dahil nga po ayaw nilang gamitin ang wikang Ingles. At dito pumasok ang wikang Tagalog. Dito na mayagpag, dito na nakilala at tinangkilik ng ating mga kababayan noon. Okay? At dito din nagsimula ang mga pagsasalin na mula sa mga akda ng mga Amerikano, mga wika ng mga Amerikano, wikang Ingles, ganon, ay naisalin sa wikang Tagalog. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga mandudula sa panahon ng Hapones ay ginagamit ang wikang Tagalog. Okay, ayan po ang trivia guys ha. Ang ating focus ay dula sa panahon ng Hapones. Although may connection din po yun sa ating topic. Ang susunod ay ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit siya napasok sa topic na ito? Okay. Nang magsimula ang ikalawang pandaigdig na digmaan, ito ay nakalikha ng pangangailangan ng libangan para sa mga tao upang malimot nila kahit sandali ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, ang gutom at kung minsay kamatayan.
Ito po yung sinasabi nila sa Ingles na World War II. At ang nangyari dito ay talaga namang digmaan. May giyera, may patayan, hindi maayos ang kanilang paligid noong panahon na ito. Kaya naman ang mga tao gusto nila ng libangan. Gusto nila na mapag-aabalahan, ganon. Okay, kaya naman dinudubog nila ang mga teatro, ang mga entablado na kung saan nagpe-perform ang mga mandudula. Kaya naman sa panahong ito talaga namang namayagpag ang dula. Okay, at lalo ding gumaling ang mga mandudula sa kanilang mga performance. Okay, dahil nga naaantig at naaaliw ang mga audience ay gustong-gusto nilang mag-perform at lalo pa nilang ginagalingan. Kaya naman tinangkilik at minahal ito ng mga Pilipino dahil nga ito ay nagsilbing libangan para sa kanila. Okay, ang pinakasikat noon ay eto, vaudeville. Okay, ito ay isang palabas sa entablado. May kantahan, sayawan, pagpapatawa at drama. At meron ding sumikat na mga nag-perform dito. Ito ay sina Pugo at Togo. Okay, sila ay sumikat sa larangang vaudeville dahil sa kanilang estilo ng pagpapatawa na binubuo ng mga maikling skit, slapstick at nakakatawang dialogo. Sila ay comedy duo, okay? Sila po ay galing dito sa ating bansa. Talaga namang gustong-gusto sila ng mga tao kasi nga po napakatalento nila sa entablado. Okay? Susunod naman ay sino nga ba si Narciso Pimentel Jr.? Siya ang namuno sa Dramatic Philippines na nagtanghal ng mga dulang Tagalog na salin mula sa Ingles. Ito na yung sinasabi kong nagsimula ang pagsasalin ng mga dula mula sa Ingles patungo sa wikang Filipino. Okay, dito ay, ang halimbawa ng mga ito ay, ayan, Cyrano de Bergerac na isinalin sa Tagalog ni Francisco Soc Rodrigo. Pangalawa, Martir sa Golgota. Ito ay patungkol sa um, pagpapasakit at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay sa direksyon ni Lou Veloso. Sunod naman, ayan, sino ba kayo? Ni Julian Cruz Balmaceda. Sa pula, sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. Diyan po sa sino ba kayo, dito ang pagpupukusan natin. Pati na rin po sa pula sa puti. Okay. Sino ba kayo? Ito ay tinuturing na pinakamataas na uri ng dula ng panahong yaon. Dahil nga ito ay makabago at sariwang-sariwa ang pamamaraang ginamit dito. Tungkol naman ito sa pagkakabaliktad ng pagkakailanlan na nagdulot ng gulo at hindi pagkakaunawaan sa loob ng isang pamilya. Kasama na rin po ang kanilang katulong. Hanggang sa huli na tuklasan nila kung ano nga ba yung katotohanan dahil nga po dito ay nabuo ang katanungang sino ba kayo? Sunod naman, sa pula, sa puti. Okay? Ito ay isang dula na nagmumulat sa atin ng mga isyu ng lipunan. Take note po ha, isyu ng lipunan. Ang sa pula sa puti naman ay tungkol sa mag-asawang sina Kulas at Siling. Si Kulas ay mahilig sa sabong. Ito yung cockpit na yung paglalaban ng tandang. Ganun guys. Okay? At palagi siyang natatalo. Kaya lagi silang nauubusan ng pera at nagagalit ang kanyang asawa.
Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan na kapag matatalo si Kulas ay kakatayin ng kanyang asawa ang mga manok ng kanyang asawa. Okay, at ito nga ay nagkatotoo. Kaya naman, pinamagatan itong sa pula sa puti. Okay, so siguro nagtataka kayo kung saan sila nagpe-perform noon, saan sila nagpapalabas, saan sila nagpapakita ng kanilang mga talento. Okay, ito ay ang Metropolitan Theater. Ito po ang naging pangunahing gusaling tanghalan ng mga dula. At sikat na sikat ang gusaling ito noong panahon ng Hapon. Talaga namang dinudumog ito ng mga tao dahil nga ang libangan nila noon ay ang panonood ng mga dula. At take note guys, hindi lang po dula ang pinapakita dito o pinapalabas. Pati na rin po yung mga opera, mga teatro, ganun po. Okay. At narito naman ang mga kilalang mandudula sa panahong ito. Ito ay sina Cathy de la Cruz na nakilala bilang Sophie Tucker of the Philippines. Isa siyang batikang Filipinong mga awit ng jazz at isang mahusay na mandudula kaya siya sumikat sa panahong ito. Sunod naman, si Atang de la Rama, nakilala siya dahil sa kanyang kundiman. Ayan, pangatlo si Lamberto Abellana. Isa siyang mandudula sa panahon ng mga Hapones at narito ang kanyang mga dula. Ayan po ang kaniyang mga ginawa. Okay, Kapitbahay, Pitong Muelle, Diborsyo na, Kwarta na, at Parbol. Ang mga ito ay kanyang mga obra kaya naman isa rin siya sa mga sikat noong panahon ng mga Hapones. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa panahon ng mga Hapones. Okay, ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaya naman mag-iiwan ako ng isang aral o talaga namang may tatatak sa inyong isipan sa oras na ito. Tandaan nyo guys na noong panahon ng mga Hapones, ang dula ay talaga namang namayagpag. Dahil nga ito ay nagsilbing libangan ng mga tao dahil dulot ito ng yung tinatawag nating yung World War II. So, nagkaroon sila ng oras, kaya naman minahal nila ang dula at dito na mayagpag ang dula. Okay, ayan. Maraming salamat ulit at sana naman tangkilikin din natin ang mga dula na sarili nating atin. Yun lamang. Okay? Bye-bye na po.